nakakapangay mo silang pagbabala. Halad ini pasalamat sa Espiritu sinasa kini mamamili. Aliya kami sila sa mga tubangan na ganayan kinalamuno at kinasingasi magpapagod. Kung na kung sila sa pinili Kamanang sa tibutan mo. Nabangi siya sinasanto niyo na din sa tibok pamilya. Good health, good life, and happy family. Diba? Kaya sino sa sino mamamili ka ito. Sa walang samahan sa aming sibuso. Uy, gagano'n kayo. Ang Magellan's Cross ay isang makasaysayang cruise na itinanim ng mga Kastila sa Cebu noong 1521 sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Ito ay isang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang orihinal na krus ay gawa sa kahoy at sinasabing mayroong mga himala. Dahil dito, marami ang nagtangkang kumuha ng mga piraso nito. Kaya naman napalitan ito ng isang mas malaking krus na gawa sa tendalo. Ang orihinal na krus ay pinaniniwalaang nasa loob ng krus na ito. Ang Fort San Pedro, isang makasaysayang kuta na matatagpuan sa Cebu City. Ito ang pinakamatandang kuta sa Pilipinas na itinayo ng mga Kastila noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Orihinal na gawa sa kahoy ang kuta, ngunit kalaunan ay ginawang bato upang maging mas matibay laban sa mga pag-atake ng mga Moro. Nagsilbing tanggulan ng kuta laban sa mga mananakop at bilang sentro ng pamahalaang Kastila sa Cebu. Ngayon, isa itong sikat na tourist spot kung saan makikita ang mga kagamitan at artifact mula sa panahon ng mga Kastila. So Fort San Pedro is the oldest and smallest fortress in the Philippines. We have Fort Santiago din po, di ba? So this is way older than... So this is the first. Yeah, this is the first. Because Spanish first settled in the Philippines. Cebu City is the oldest city in the Philippines. Yes. So let's start here po sa... Restroom. Yes, na. Source of water way back then, and it was believed that that image of Nuestra Señora de los Remedios was seen by the two soldiers of Miguel Lopez de Legazpi in that well. So this is the original well. Yes po. May well. Natayo nila dito yung fort talaga kasi merong source of water. Oh. Yeah, ngayon ginamit na siyang wishing well ng mga tourists. But still may tubig pa, no? Hindi siya kita. Marami yung coins dyan. So, ayan po. Welcome to our mini art gallery. So, let's appreciate all the artworks by our famous Cebuano artist, Mr. Emmanuel F. Pañares. This is all his works. So, let's start po from here. Let's Ila-ila. Ila-ila. You know Ila-ila? Get to know. Oh.
Let's get to know our historical figures in Cebu. So this is the very famous, kilala natin lahat, si Ferdinand Magellan. So Ferdinand Magellan, siya yung naka-found ng Cebu while looking for the Spice Island. So he only stayed here for 14 days because Lapu-Lapu, the king of Mactan, killed him. He resisted the friendship offered by Magellan. So ayun, nangyari yung battle nila sa Battle of Mactan. So that's why Ferdinand Magellan only stayed here for 14 days. And after that, so dito po yung Bastion La Concepcion. So after po nung Japanese time, ginawa po nga ni Malzo yung fort dun sa ground namin. But it was relocated again to Cebu Safari, and then after that, naging garden club naman po yung Fort San Pedro. That's why we have so many ornamental plants around here. Dito po nang tinatanim yung ornamental plants sa La Concepcion. Oh? Tapos na fossilize na lang, no? Opo, preserve na lang sila. Take ko kayo. Troso eh, no? Lunchtime, so papunta na kami ng Ricos Lechon. Bango, no? Ang French La Vie sa Cebu ay isang lugar na naghahatid ng isang piraso ng Pranses na pamumuhay sa Pilipinas. Ito ay isang restaurant na nag-aalok ng mga masasarap na pagkaing Pranses kasama ang mga sikat na pastry at alak. Maliban sa pagkain, ang lugar ay dinisenyo upang magbigay ng isang eleganteng at nakaka-relax na kapaligiran. Na parang ikaw ay nasa isang maliit na sulok ng Paris. Ito ay isang perpektong lugar para sa mga gustong mag-enjoy ng masarap na pagkain, mag-relax, o mag-celebrate ng special na occasion. Ikot muna tayo.
ano, no? Creamy siya. Ah, Tikman mo yung dark chocolate to. parang ano. Ocho. Gelato. Pareho lang. Masarap yung dark chocolate. Ang templo ng Taoismo sa Cebu ay isang napakagandang lugar ng pagsamba na matatagpuan sa Beverly Hills Subdivision ng Cebu City. Kilala ito sa nakamamanghang arkitektura at nag-aalok ng isang tahimik na kapaligiran para sa mga nagnanais, magmilay at magdasal. Mayroong 81 na baitang ang templo na sumisimbolo ng 81 na kabanata ng mga banal na kasulatan ng Taoismo. Ang pag-akyat sa mga baitang ay bahagi ng isang ritual. Kapag narating na ang tuktok, masisiyahan ka sa nakakamanghang tanawin ng Cebu Harbor at Mactan Island. Maraming taong nagsasabing nakaranas sila ng kapayapaan at inspirasyon kapag bumisita sa templo. Ito ay isang lugar kung saan maaaring mag-recharge ng enerhiya at makahanap ng panloob na katahimikan. Amen! Go. Palis na po kami dito sa temple kasi ang ingay-ingay dito. Binibidaan yung pet ng santo. Santo. Hindi santo yun. Bawal mag-picture. Food dog lang yun. Food dog's balls. May puweba ako. Tingin. Santo yun. Ay, shit. Mabash mo yung ano ko. Mabash pa yung picture. Yung channel ko. Ay, huwag na. Starter pa naman ako. Kasi ka pala eh. Nabash na. 3 pa ka lang follower eh. Hindi pa ka nagsasubscribe. Mga kasama sa video hindi nagsusubscribe. Di pa. Tatlo pa lang. Si Mas Sharmy marami pa yung views kaysa sa subscriber. Kaya follow and subscribe na kayo. Shing! Parang awa nyo na. Hindi daw sumabas sa wagas yan. Hindi pa. Hindi, sorry. Paano magla-like? Hindi mo nga sinishare. Ayaw mo pa ipa-play sa TV. Hindi. Wala pang thumbnail. Thumbnail niya yung iba pang channel. Hindi, masama talaga. 6 na magkakapatid, 3 lang yung nagsusubscribe. Yung mga kasama sa video, di pa nagla-like. Ang Sirao Flower Garden ay isang napakagandang tanawin sa Cebu na madalas na tinatawag na mini Amsterdam ng Pilipinas dahil sa mga makukulay na bulaklak at mga pambihirang dekorasyon nito. Matatagpuan ito sa Barangay Sirao, Cebu City. Kilala din ang hardin sa mga malawak na taniman ng celosia, isang uri ng bulaklak na may iba't ibang kulay. Bukod sa mga bulaklak, mayroon ding mga nakakatuwang props at estruktura na perfect para sa pagkuha ng mga litrato. Isang masayang lugar ito para sa mahilig mag-picture at gustong ma-expose sa kalikasan. So ano pa inaantay nyo? Mag-TikTok na at mag-IG na. Dahan-dahan. Baka literal lang nagalaw eh. Jump shot! Jump shot tayo. Oh. Sige. Dahan-dahan lang, kabilang. May takot yung ngiti eh.
Yung 10,000 na yan, artificial, mas ito. Ano pa to? Original. LOP. Basta na tayo nakaganon. Saan tayo? Seryoso dyan? May akyatan dyan sa likod. Side by side. Sino yung medyo matapang? Now, on our next destination. Pero break muna tayo dahil marami pa tayong pupuntahan. Kaya hanggang dito na lang muna ang part 2 dahil meron pa tayong part 3. Konting antay lang at see you sa part 3. Bye!